barado ni Yusek Claire Castro, si Baste Duterte. Ang yabang kasi ni Baste Duterte. Sa bagay, hindi lang naman si Baste. Yang mga Duterte mayabang eh. Si Sara Duterte, si Pulong. Dito sa issue kasi ngayon ng flood control projects, itong sinimulan ni PBBM na panawagan na imbestigahan, mapanagutin ang mga involved dito sa mga flood control projects na ito, kinakantsawan ng kampo ng Duterte kahit nandun sila sa Dahig sa The Netherlands. Kinakantsawan nila Sara Duterte, nila Pulong Duterte at ni Baste Duterte na yan daw kampanya na yan. Wala, PR lang daw yan. PR lang daw yan. Sabi ni Baste Duterte, ano lang yan, pakulo lang yan, wala namang patutunguhan yan. O kaya nag-counter ngayon, kinuntra ngayon ni Yusek Claire Castro si Baste Duterte. Sabi ni Yusek Claire Castro, kayo, panahon ninyo, panahon ng ama mo, mula 2016 to 2022, 13,900 plus. Actually, ang eksaktong bilang, 13,956 yata yun. 13,900 plus na flood control projects ang nakalista sa ilalim ng panahon ni Duterte. Ngayon mga kabunyog, mga kababayan, ang nangyari, ang tanong ni Yusek Claire Castro, o sige nga, tingnan nga natin kung anong nangyari, sabihin mo nga. Ibig mo bang sabihin, sabi ni Yusek Claire Castro kay Baste, ibig mong sabihin wala man lang naging problema? Ang ganda ng lahat ng projects ng administrasyon ng iyong ama. Ibig sabihin walang ghost project, walang defective na projects, walang substandard, lahat maganda. Bakit ngayon binabaha pa rin tayo? Ay 13,000 plus na project, na flood control projects yan eh. Oo nga naman mga kabunyog tama naman si kung makapagsalita itong si Baste, akala mo napaka-perfecto, napakaganda ng administrasyon ng kanyang ama. Sa totoo lang, ang nauungkat ngayon ng mga katiwalian sa flood control projects, ganyan din ang nangyari sa panahon ni Duterte. Kahit naman panahon ni Gloria, actually kahit pa nga panahon ni Pinoy, panahon pa man ni Erap, lahat naman ng administrasyon, yung ganyang kalakaran ng korupsyon, nandyan na yan. Kaya lang itong si Baste, akala mo naman, nung panahon ng kanyang ama, walang ghost project, walang substandard na mga flood control projects, walang korupsyon sa mga flood control projects. Ang pagkakaiba lang, Baste Duterte, kumbaga si PBBM, nagbukas siya na sa kanyang administrasyon, ibubukas niya kung ano yung mga projects at anong nangyari. Nung kasing panahon ng ama mo, sikreto yan eh. Tinago yan. Hindi naman niya halimbawa, nung panahon ng yung ama, panahon ng yung mga flood control projects sa Davao, ay di ba mula 2019 to 2022, yung kapatid mong si Pulong, 51 billion ang pondo. Doon lang sa distrito niya yan Kaya lang, si PBBM na kasi ang nagsabi na, actually mali nga yun eh. Ang sabi kasi ni PBBM, ang iimbestigahan lang muna ay itong panahon niya. Ibig sabihin mula 2022 hanggang 2025. Hayaan mo, Baste, pagkatapos imbestigahan ang 2022 to 2025 na flood control projects, hindi papayag ang mamamayan na yung panahon ninyo ay hindi rin maimbestigahan. Pag inimbestigahan yan isa-isa, sige nga. Sige nga. Makikita natin dyan. Mga kabunyog, kung makapagsalita kasi itong mga Duterte, akala mo naman, ang ganda ng mga flood control projects nila noon. Okay, kung magaganda ang mga flood control projects nila noon, ay di dapat wala na tayo ngayong nararanasang baha. Lahat naman ng administrasyon palpak ang Kahit naman panahon ni Pinoy, si Pinoy hindi involved sa korupsyon.
Hindi involved sa korupsyon. Pero yung mga kalakaran na yan sa DPWH, ganyan din yan noon. Kaya nga nagagalit na ang mamamayang Pilipino. Kasi sa tagal ng napakaraming administrasyon na nagdaan, ganito at ganito ang nangyayari sa bansa natin. Huwag kayong magmalinis baste. Kung makapagsalita. At saka ito pa, may sinabi pa si Basti Duterte. Sabi ni Basti Duterte, hiningi kasi yung komentaryo niya doon sa yung mga nepo babies, yung mga anak ng mga politiko, anak ng mga kontraktor, anak ng mga matataas na opisyal ng gobyerno na nai-involve sa korupsyon, pero yung kanilang mga anak binabandila yung kanilang marangya, maluhong pamumuhay o lifestyle. Ang comment ni Basti doon, dapat kasi sa mga anak ng mga politiko, sa anak ng mga may kontrata sa gobyerno, wag namang maging ganon. Dapat maging halimbawa sila ng mabubuting ugali sa tao. Wag naman nilang gawin yun na ibandila yun. Kung makapagsalita si Baste, yung kapatid niya ngang si Kitty Duterte, ang mamahal ng mga alahas, ang mamahal ng bags, ang mamahal ng damit. Yung kanyang pamangkin, yung anak ni Pulong na si Omar Duterte, ay kita nyo, si Omar Duterte at saka yung asawa niya, Jenny ba ang pangalan nun? Binabandila ang kanilang marangyang lifestyle. Di ba? Kabunyo Gusilito Ritanal? Kung makapagsalita si Baste, ang anak niya, tama si Roti. Actually, yung anak ni Baste, ganun din. At saka sila, nakailang balik na sila sa Dahig, sa The Netherlands. Balik-balik sila dyan, pamilya, para lang silang pumupunta ng galing Davao to Manila. Ay ang gastos nila kapupunta dyan, kababalik-balik dyan. Yan ba ay simpleng pamumuhay? Ay, ito mga kabunyog, mga kababayan? Anyway, tama yan. Pagkatapos maimbestigahan ang mga proyekto sa panahon ni PBBM, 2022 to 2025, na ngayon ay nahuhubaran sa publiko, dapat mahubaran din sa publiko yung mga projects naman, flood control projects ng Duterte. Marami 13,000 pala yan. Galing sa DPWH na listahan, 13,000 plus. Imagine nyo yan, magkano kaya ang perang involved dyan? Mga kabunyog. Kaya tama yung sinabi ni Yussi Claire Castro. Baste Duterte, Mayor Baste Duterte. Siyempre tinatawag yan ni Yussi Claire Castro na mayor din eh. Mayor Baste, sige nga, ipakita mo rin nga yung 13,000 flood control projects. Anong nangyari? Wala man lang bang isang kaso ng ghost project dyan sa 13,000 na yan? Wala man lang depektibong project dyan? Lahat okay yan? Wow! Masyadong tong mga Si Sara Duterte pa, sabi ni Sara Duterte, kami kasi mayroon kaming master plan, mayroon kaming mga magagandang ideya tungkol sa paglaban sa baha. Mayroon kaming magagandang advice. Kaya lang ayaw na naming magbigay ng advice sa administrasyon. Wag na. Akala mo naman ang ganda ng Davao, hindi binabaha. Kitang-kita nga nung nakaraang araw, bahang-baha yung halos lahat ng bahagi ng Davao City binabaha. Ang pinagmamalaki lang ni Pulong, sabi ni Pulong, ang sa amin naman sa Davao, sabi niya, sa amin hindi nagiging swimming pool. Dumadaan lang yung baha. Ganun pala yun. Ba't ka pa naglagay ng flood control projects kung bababahain din pala? Di padaanin mo na lang yung baha, huwag mo nang kontrolin, di ba? Di ba? Kasi ang argumento ni Pulong, sa kanila daw sa Davao City, wala daw parang swimming pool. Ang baha daw dumadaan lang. Ang baha dumadaan lang. Di ibig sabihin pala, hindi naman kailangan ang flood control projects, padaanin mo lang yung baha. Di ba? Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Ang tindi nung ideya ni Pulong natawa ako dun Sabi ni Pulong, kami sa Davao City, wala kaming problema sa baha. Hindi kami, daw sa kanila, dumadaan lang daw ang baha. Hindi daw nai-stack ang tubig.
Di kung ganun pala, anong nagawa ng mga flood control projects nyo sa Davao? Binabaha pa rin pala kayo. Di padaanin mo na lang ang baha. Di ba? Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Napaka dispalinghado yung argumento na yun ni Pulong. Natawa ko eh. Sabi ni Pulong, okay, binabaha kami sa Davao, pero ang bilis lang dumaan ng tubig. Kayo dyan sa Manila, ang tagal dumaan ng tubig. Sa totoo, ang isa nga sa nakakontribute ng grabing baha sa Manila, kaya nai-stack yung tubig, yung Dolomite. Ha? Di ba? Sino ang nakapagpalala? Yung mga daanan ng tubig doon sa may Manila Bay, isa sa pinag-aaralan doon na naging dahilan na harangan yung mga passageways ng tubig, yung daanan ng tubig, yung Dolomite ng kanyang ama, yung proyekto ng administrasyon ng kanyang ama. Ha? Di ba? Oh. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, yun ang nakaharang. Kaya nga gustong paimbestigahan yan ni Loren Legarda. Yung bang Dolomite na proyekto ng panahon ni Duterte ay maganda ang naidulot o baka nakapalala pa sa problema? Lalo na yung mga dinadaanan ng tubig galing sa mga kalye, galing sa mga kalsada ng Manila, hindi na makalabas dahil naharangan yung creek, yung mga passageways, daanan ng tubig, naharangan ng Dolomite. Nakapagpalala. O, yun ang nagawa ninyo, Pulong, nung administrasyon ng ama mo. O, ito nga, ang sabi ni mas malala daw ang baha sa Davao eh. Kaya nga, binadgetan ka ng 51 billion, Pulong, mula 2019 to 2022. Tapos, hindi mo naman pala mapipigilan ang baha. Hindi mo naman makukontrol. Papadaanin mo lang. Ay, ka pa nag-budget ng 51 billion. Diba? Ang actually, ang tawag doon ng mga flood experts, live with the flood. Huwag ka nang gumawa ng mga flood control projects na napakamahal. Hayaan mo ang baha na dumaan. Tama yon. Ang tawag doon, live with the flood. Palampasin ang baha. Pero wag ka nang magtayo ng mga bahay doon sa dinadaanan ng baha. Live with the flood yon. Pero pag live with the flood, hindi ka magbabudget ng napakalaki. Bakit ganun pala ang ginawa ninyo, Pulong, sa Davao? Live with the flood pala ang naging strategy nyo. Palampasin lang yung baha, wag lang harangan. Tapos nag-budget pa kayo ng 51 billion sa yung distrito lang yun. Ay ibig sabihin, anong ibig sabihin nun? Walang silbi yung flood control ninyo. Flood control projects ninyo. Kaya dispalinghado itong Dispalinghado itong argumento ni Pulong eh. Sabi ni Pulong Duterte yan, mga kabunyog. Si Sara Duterte naman, mayroon kaming master plan. Marami kaming alam tungkol dyan sa flood control, kaya lang ayaw na naming magbigay ng advice sa gobyerno. Wow. Yung magkakapatid na Duterte naging mga flood control experts, mga kabunyog. Akala mo naman yung Davao City libreng-libre sa baha. Kitang-kita nga sa kitang-kita na halos grabe yung baha sa halos lahat ng bahagi ng Davao. Kaya nga naghahanap yung mga tao, nasaan yung flood control projects ni Pulong? Kaya sabi ni, tama tong suggestion mo, Rob Mapalad, sana imbestigahan din yung nangyari sa Davao. Hindi, mali talaga yung sabi ni PBBM. Ang stand kasi ni PBBM, sabi niya, ayaw ko namang isipin na namumulitika ako. Sabi niya. Kaya yung mga nakaraang administrasyon, yung sinundan niya daw, hindi niya na raw yun papakialaman na imbestigahan. Yung accomplishment lang o kung anong nangyari sa project niya mula 22. Pero hindi. Ang taong bayan, ang gustong malaman, mga flood control projects, hindi lang panahon ni Marcos, panahon ni Duterte rin. Kasi imagine niyo, 13,000 flood control projects. Magkano yan ang perang involved dyan? Trillion din yan. Anong nangyari dyan? Kaya ito mga kabunyog? Tama lang. Nagiging mayabang tuloy itong mga Duterte eh. Kasi alam nilang hindi iniimbestigahan yung kanilang projects eh. Bakit? Kasi nga, sinabi na ni PBBM 2022 to 2025 ang covered ng imbestigahan. Pero hindi, hindi yan. Dapat i-assert natin, dapat managot din si Duterte. Hindi lang yung projects ni Marcos.
O tama yung ngayon iniimbestigahan. Pero yung 2016 to 2025, ay grabe. O tingnan nyo, 13,000 pala yan. Ha? O, 13,000. Dapat malaman din yan ng taong bayan. Anong nangyari dyan? Dapat nga, yan yung yan yung imbestigahan. Bakit? Completed na yan. Alam nga namang 13,000 projects na yan, hindi completed. Anong taon na ngayon? O, samantalang itong kay PBBM, may mga ongoing projects pa dyan, hindi pa yan tapos. Pwedeng sabihin pa dyan ng kontraktor, hindi pa naman kami tapos dyan. Saka nasa warranty pa namin yan. Nasa warranty. O, ang problema, yung mga ginawa nung panahon ni Duterte, sige nga, 5 taon pa lang, tingnan natin kung nakatayo pa. Ano yan, mga kabunyog? Kaya ito, hindi dapat na hayaang makapaghambog, makapagyabang ang mga Duterte. Kung makapagsalita, akala mo ang linis. Sabi ni Pulong Duterte, yung 51 billion ko, tingnan nyo, every peso spent, every project done. Wow. Ang tindi, ang yabang, Lahat daw ng sintimo doon sa binigay sa kanila, nagastos sa tama. Lahat daw ng projects, walang ghost, lahat daw nagawa. Wow, dapat talaga niyan tong yabang ng mga Duterte na to, mga kabunyog. Mali yung sinabi ni PBBM. Mali yung sinasabi ni PBBM na yung kanyang panahon lang ang imbestigahan. Medyo kasi ang sinasabi kasi ni PBBM, ayaw kong isipin na namumulitika ako. Kaya kung magpapaimbestiga ako, yung panahon ko lang, yung panahon ng nakaraan, wag na daw. Pero ang taong bayan, hindi. Gustong malaman ng taong bayan. Anong nangyari din nung panahon ni Duterte? Kasi ang laki-laki niyan, 13,000. 13,000 na projects, flood control lang yan. Tapos papalampasin lang natin ng ganyan. Lalo pa ngayon, na nakita na natin. O diyan natin makikita, sino-sino ba ang mga contractors nung panahon ni Duterte? Diyan na natin makikita. Si Bongo, yung construction companies ng kanyang pamilya, yung CLTG, Alprego. Magandang makita rin natin yan. Magandang makita rin natin yan. Okay. Sige mga kabunyog, mga kababayan. Magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.